Is there any hope in despair? With all the challenges people have to face today, is there still any reason for optimism? Find out the answers here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day, everyone, and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise the Lord for granting us another morning to wake up and live out our purpose once again. That's right. Good morning, Pastor, and good morning. Good morning. Sa tanan nato mga kapaglaom. Good morning. So nahinaot kami anaa kamo sa safe nga inyong mga nasa inyong panimalay. Yes. Og nagmalipayon, taliwala ni ini mga pagsulay. Mga kapaglaom, here in Let's Pray Pilipinas, you don't have to pray alone. And before we start reading our prayer request, shall we first bow our head in prayer? Shall we pray? Our precious and loving Heavenly Father, you are merciful, you are marvelous and faithful. You are unceasing God. Yes. We praise you, O Lord, for today, granting the petitions of our hearts. Thank you for allowing us to wake up this early part of the day, Yes, Lord. communicate with you, and to connect with our brothers and sisters, uplifting their prayer in the throne of grace. Yes, Lord. Dear Father in heaven, please forgive us, O Lord, if there any hindrances in our hearts that would enable our prayers not to ascend in the heaven above. We pray that may you cleanse us from all our impurities and make this prayer known in your throne of grace. O Lord, we pray that may you bless all our brothers and sisters who send their prayer requests, Yes. knowing that you will somehow answer them in accordance to your divine will. Bless us today, grant us your Holy Spirit to open our hearts to listen to your words. This all we ask in prayer in the loving name of our precious Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. Alright, once again, mga kapaglaom, welcome to Let's Pray Pilipinas. Ug atong giimbitahan, Pastor, ang atong mga kapaglaom. Yes, sa tanan nato mga viewers this morning, good morning kaninyong tanan diha, and throughout the whole Philippines and even abroad who are watching us. Yes. You can watch us in GSAT channel 37 and in FB Live sa atong Facebook Let's Pray Pilipinas, or you can search Let's Pray Pilipinas. And I would like to remind everyone to send your prayer requests and reports with the right format, no? Mapadala ninyo inyong mga prayer requests sa ato. Yes, including ilahang pangalan, kung asa sila nga lugar, o unsa ang ilahang specific nga prayer request. Alright, Yes. mga kapaglaom, amo pod kamong imbitahan, no? Kung kamo nagtanaw sa inyo nga FB Live, palihog na lang pod og share, no? Kung kamo gusto mamahimong panalangin pod sa inyohang isig kataw. Yes. Sa walay paglangan atong basahan ato ang first batch of prayer requests, mga kapaglaom, gikan kini sa atong sender na si 6941. Mga kapaglaom, nagpa-apply sa pag-ampo alang gayud sa iyaha nga Travel. matagaan siya og travel order gikan sa ilaha nga mayor nga unta makabiyahe na sila dinhi sa Cebu. Oh, na-stranded tingalin siya. Na-stranded sila tingali tungod pud sa lockdown, Pastor. Yes, Or yes. nakabaloon sa mga hinungdan yun, no? Hinaot nga hikapon ang kasing-kasing sa mao nga mayor ug matugutan nila nga travel gikan mga kapaglaom kang Grace Verzano. Nagpaabli siya pag-ampo alang sa iyaha nga mamaayo ng iyahang ubos, sa iyaha nga anak, Pastor, nga si Erica Verzano. Nga unta makalahutay pud siya sa ilaha nga training. Og ato pong i-episode pag-ampo dunay nag-request din niya alang sa iyang anak nga dugay-dugay na gyud, Pastor, nga wala nila nakit-an ang pangalan si Princess Claire Makizo, no? Kung asa man ni si Princess Claire Makizo, Nawala siya. nawala siya, Pastor, ug dugay na nila nga nakit-an sa iyang inahan nga si Rita Sineneng, no? Naghandom mo sa Pastor nga makita na gyud iyang anak. Ikan na si Jansan Upper
Nualan. Taga Jinsan. Yes, no? Kung kinsa man nakailaan ni Princess Claire. So ato pong i-appeal sa atong mga pag-ampo si 4496, nag-appeal siya pag-ampo alang sa iya nga anak nga hinaot nga ana siya karon sa Manila og hinaot maka maundang na ang mao nga lockdown aron makaadto pod sila didto pastor tungod kay mga nakay na kini og iya nga bana tuapod sa Amerika, no? Sa atong panghinaot nga kung makaanak siya nga wala man iyahang pamilya sa kiliran nga wala na problema nga safe ra pod nga delivery. Ato pong i-appeal sa mga pag-ampo si Mary Ann Tumakas, no? Taga Tamlang, Escalate City. Atong i-appeal ang iyahang sakit sa tumor o tumor niya sa iyahang sa ulo. Alright, no? So ato ni include sa atong mga prayer today. And of course, sa Justo family, nagpa-appeal pod sila pag-ampo nga unta mahilikay sila ni ining COVID-19 og sa tanan nato mga kaigsuonan dili lang din sa Baogo Church, no? SDA Church, apan ang hinaot kita nga kitang tanan mahilayo ni ini nga mga balatian. So pastor, can you pray with us? Okay, let us bow our heads and ask the Lord for guidance, protection as we pray. Gamanan nga Dios niini nga kabuntagon, nagadangop kami kanimo, naghiusa ang imong mga anak sa pagdala Ginoo sa among mga kabalaka, sa among mga problema o mga balatian, amo ginatugyan ang tanan diha sa imong mga kamot. Unang sa tanan, amo gipangayo ang kapasaylohan sa among mga sala. Sa buhat, sa mga pulong o sa among mga pangunahuna, hiloy ang among kinabuhi, Ginoo. Amo ginaampo sa pinasahi ang lockdown karon nga gipasunod sa gobyerno, sa nagkalain nga dapit nga tungod niini daghan ang mga naapektuhan. Ginoo, among ginaampo ang among igsuon nga na-stranded siya sa iya nga pagbiyahe, hinaut unta ang iyang hangyo, Ginoo, nga makapauli siya dinhi sa Cebu, nga tugutan sila sa pagbiyahe. Among ginaampo usab, Ginoo, ang ubo ni Erica Versano. Ikaw na sayon sa iyang kahimtang karon, ayuha siya, Ginoo, ni ini nga ubo nga maangko na niya ang maayong panlawas o makauban ang iyang tibok panimalay nga malipayon. Amo usab ginaampo sa pinasahi, Ginoo, karon ang anak nga nawala nga si Princess Claire Marquiso dito sa General Santos City. Sa dugan nga panahon, ginapangita siya sa iyang panimalay. Ginoo, giyahi kini nga bata nga makabalik sa iyang nga panimalay, o kung kinsa man nakakita kaniya, dala siya, Ginoo, pauli sa iyang balay aron nga magmalipayon ang tibuok panimalay nga makauban siya sa pag-alaga diya kanimo. Amo usab ginaampo, Ginoo, ang safe nga pagpanganak sa usa namo ka igsuon nga naa karon sa Manila, bisan pa wala niya nakauban ang iyang ginikanan o ang iyang bana nga tuwa sa Amerika. Among ginaampo, Ginoo, nga sa gihapon ikaw magagiya kaniya, tiwala ni ining crisis karon nga sa katapusan ni ini nga bulan nga iyang gina-expect nga magawas ang iyang nga bata, dunay safe delivery og mahimong malampuson ang mao nga pagpanganak. Amo usab ginaampo, Ginoo, ang sitwasyon sa among usa ka higala nga si Mary Ann Tumakas sa iyang tumor sa iyang nga ulo. Ginoo, ikaw ang dakong mananambal, ayuha siya, Ginoo, nga mawala kini kay wala imposible diha kanimo. O amo ginaampo usab ang tibuok panimalay Justo family nga imo silang proteksyonan og tabangan nga maghiusa sa pag-alaga diha kanimo pagpaabot sa iyong pagbalik. Salamat nga ikaw magatubag ni ining tanan sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer, kapaglaang pastor. Praise God. Ato pong ipasalamatan ang mga kapaglaang nga nagpadala sila ang mga prayer requests. Mamahimo pa mo send sa inyo ang mga prayer requests or praise reports, mga kapaglaom, doon na tayo mga pag-ampo. Tingali nga natubag yun sa to ang amahan nga to sa langit. Yes. Sa atong discussion for today, kapaglaom pastor, yes, logical optimism. No? Ang atong quote of the day, nagaingon, to all that is, to all and especially to those in position of trust is given the warning. Ingon diri, let him that thinketh
He standeth, take heed lest he fall. Gikan ni sa Review and Herald, July 10, 1910, kapag laong pastor. Yes, logical optimism. No? So, unique karon mga kapaglaom ang atong nga topic. When we say optimism, unsa man na siyang optimism, moabot dayon sa atong pangunahuna kung unsaon nato pag-atubang ang nagkalain-lain nga mga crisis sa ato nga kinabuhi. So, optimism means hopefulness and confidence for the future. No, bisag unsa imong giatubang karon, whatever situations you are facing now, you will be just being positive and trust the Lord. No, ingana kapag laom Giselle ang ato nga topiko karon nga ginahisgutan. Mahimo pod pastor or sa uban natong mga kapaglaom no nga nagtan-aw karon, dunay mga sitwasyon gyud sa atong kinabuhi nga when times of difficulties, doon natay mga kalisod sa ato ang pagpuyo, mahunanan ba nato ang kanang positive ra gihapon ta, hopeful lang gihapon ta, or kinsa man ang ato ang kaligunan, taliwala ni ini nga mga pagsulay. Doon natay example sa Bible pastor nga story, no, out of the many stories in the Bible nga nagpamatuod nga taliwala sa mga pagsulay na mahimo gyapon sila nga nagmalaumon. So for example is si Paul and Silas kapag laong pastor. Yes, we know the story of Paul and Silas. Siguro sa balang kasulatan kung maghisguta kinsa nga tawo or mga tawo sa Ginoo nga nagantos sa ilang mga sitwasyon sa ilang kinabuhi, kining atong mga makaingon ta mga missionary nga si Paul and Silas, nga partner sila sa pagdala og maayong balita sa mga tao, nasulayan sila og maayo sa ilahang ministry kapag laom Giselle. Nga tungod sa ilahang ministry, asa sila niabot, gidakop sila o gipriso. In spite sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, mga kapaglaom, in spite nga nagasunod sila and they are faithful and they are doing the will of God, they are missionaries, apan unsa ang ilang gidangatan? Prisuhan. Unya dili ra nga priso nga pareha sa atong pagpapriso karon nga isulod ra ka sa prisuhan. Giunsa pa jud sila? Kadinahan, kamot og tiil, no? So can you imagine? So ang ilang sitwasyon mga kapaglaom kung atong pamaladungon, pait jud kaayo, no? Pait kayo ang ilang sitwasyon dito sa sulod sa prisuhan. Siguro kung sa ordinaryo nga mga tao nga walay paglaom, walay pagsalig sa Ginoo, unsa na ilang bation? Magluya na, no? Mawalaan ng paglaom, magluya na, unya hopeless na sila. Unya siguro mag-change na ilang mind, ing-ani di ay ang atong pag-alagad sa Ginoo. So wala na paglaom. Apan we know the story mga kapaglaom. Si Paul and Silas inside the prison cell, unsa ilang gihimo? Unsay nadunggan sa mga fellow nila nga mga priso dito? Mga awit, no? Singing in the midnight sa pagkanindot kayo. Nga bisan naa sila sa lisod nga situation, but they keep on singing and praying. Kung sa ato usahay maguna-una tang ang pag-awit o ang pag-ampo or kanang mga pag-awit, pagdayeg sa Ginoo sa panahon lang nga murag malipayon tingalita. No, murag maura na usahay ang ato nga mentality nga kung malipayon ta, kung naay mga panalangin maorang atong pag-awit. But these two persons, tao sa Ginoo, bisan naa sila sa sulod sa prisuhan, kapag laom Giselle, nag-awit sila. In other words, they keep on praising the Lord. In other words, they are hopeful and they have this positive mindset nga God will do something good sa ilang nga sitwasyon. Anyway, ang ilang kinabuhi, ilang magitugyan sa Ginoo. Come what may, no? Bisag unsa pa may tabo kanila, ilagyapon gidahig ang Ginoo. Wow. Praise the Lord. Og ang nakaninat ana mga kapaglaom, dunay nagbantay sa ilaha nga prison cell dito asa sibutang nato guard post dito asa sulod sa prisuhan. Nakadungog, no, nakabati sa ilahang nga mga nindot kaayo nga mga awit ug taliwala sa ilahang pag-awit dunay paglinog pastor. Oo, dunay naglinog nga nahitabo unya naabli ang prisuhan. Siguro kato nga time oportunidad nato nila nga makagawas, makaikyas pastor apan ang ilahang gibuhat is nagpabilin dai sila sulod sa prison cell. So ang jail guard nabalakas siya nga paglinog naabri ang prisuhan, wala na diha ang mga priso. So ang jail guard, ang mga kapaglaom, we know the story nga iyang nagkuha siya sword nga patyon niya unta iyang kaugalingon. No, kay balo siya nga patyon nagyapon siya sa ilang nga leader kay kagawas ang mga priso, pero unsa nahitabo?
naara dito si Paul and Silas. No, wala sila ni Kias. themselves nga, oy, narami dire. No, si ayaw pa siya imong kaugalingon, no. Gipungga nila ang guard. So ingana sila nga capacitive sa ilang kinabuhi. And the very good thing ang nahitabo sa ilaha nga sugilanon ang mga kapaglaom is na-convert ang mao nga jail guard ug dili lang siya mga kapaglaom apan tibuok niya Niyang panimalay. Nagtuo sila sa Ginoo. Kung ato ibutang sa atong sitwasyon karon kay paglaom pastor, dili lang ang naa sa mga ilaha nga mga prisuhan kana bang dunay nakasala, na priso, apan ibutang nato sa panahon karon ang kaning ato mga frontliners, Yes. no? Dili lang tungod kay lockdown, apan doon na sila kailangan buhaton, dunay serbisyo nga angay nilang ipadayon kay paglaom pastor, apan mo na ang hinungdan nga murag nakulong pod sila sa ilaha nga mao nga ilaha nga field of ministry sa ilaha nga mga hospital, no, nagisod sila uban sa ilaha nga mga family, sa ilaha mga friends, bisan gusto pod sila kabaglaong pastor nga muuban pod or makauban pod ang ilaha nga mga family apan they keep on serving our people. Yeah, so that is a sacrifice, no? Yes. Sacrifice. So sahay magsakripisyo ta para sa Ginoo, and not all the time nga panalangin, not all the time nga kining kalipay ang atong ginaatubang mga kapaglaom. That not all the time will be bed of roses. So there will be difficulties, no, as we serve the Lord, but let us be optimistic. Yes. Let us be optimistic to the Lord that He will do something good out sa difficult situation that we are facing. That's right, yung paglaom pastor. Og di lang sa ato ang physical nga napriso ta mga kapaglaom. Apan ibutang nato sa ato ang kaugalingon nga mga struggle nato sa atong kaugalingon. Posible nga doon natay mga ginahambing nga mga sala nga naglisod ta og gawas ana, naglisod ta og kanang taliwa ana mga kapaglaom apan atong hinumduman, no, nga ang Ginoo kanunay gayud or perminti gid siya nga kanang maminaw kanato kung kita pod willing kapaglaom pastor nga moduol nga to kaniya apan aron kitang tanan wala o matibulag kita na anang mga unsa man na nakapugong kanato sa pag-alagad nato kaniya. Amen. So mga kapaglaom, alang sa ato ang second round sa ato ang mga prayer request din nato kalimtan no dunay gi ingon din hiya kapaglaom pastor sa ingon diri the Lord will certainly keep all those who have come for refuge under His protection. He will never turn His back away from the sincere pleading of His people. Amen. So ato ang pagbasahon, no? Ang ato ang second batch ato ang prayer request, daghan kini iyahang prayer request kapag laong pastor gikan king 7241 alang sa ilaha nga bag-o nga pamuyo. Giapil niya diri nga hinaot maka padayon ang ilaha nga pagsimba, taliwala nga usahay di sila makakita sa ato nga programa sa Hope Channel apan nagpadayon sila nga magpadayon po ng ilaha nga serbisyo, no? Og iyaha pong handom kapag laong pastor ninot kaayo nga mabaptize ang ilahang tibuok nga pamilya, including ang iyang husband, ang iyang mga kabataan, og ang uban pa nilang kauban sa panimalay, ug bisan gani lang silingan. Naghandom sa kapag laong pastor nga dunay kabag-uhan ilahang dawaton si Ginoong Hesus. Nagpaampil po siya pag-ampo alang silang mga finances, also protection from this COVID-19 to strengthen mga kapaglaom ilahang panimuyo. And of course, doon na po tayo prayer request gikan kay Michelle Baa, mga kapaglaom nagpa-apply sa pag-ampo alang sa iyahang anak. Tungod kay nagataas ang iyahang hilanat pastor og hinaot nga dili lang mo resulta kini sa mao nga virus, no? So atong i-apil ang iyahang bata didto ani sa Misamis Oriental. So ato pang i-apil si Melody, no, nga doon na po siya ginabati sa iyahang panglawas. So di nato sa kalimtan sa ato ang mga prayers today, and of course gikan kambing lumusad, no, nagpa-apil sa pag-ampo sa tanan, no, alang sa tanan. Og gikan kang Jonaline Borlat Edra,
nagpa-appeal siya pag-ampo pastor alang sa mga dairy best cooperative nga naga-produce og mga dairy milk. Nagpa-appeal siyang hinaot matabangan ang mao nga kumpanya nga dili lang unta mag-close tungod kay dunay positive or possible nga mahitabo nga mag-close kini tungod kay wala na kaayo pamalit, no? Tungod sa atong sitwasyon. Yes, tungod sa sitwasyon po nato karon ug doon natay mga kapaglaom nga naga trabaho dito nga no work and no pay good sila kapaglaom pastor. So atong tabangan no nga hikapon ang ato ang mga government leaders tungod ni ana nga sitwasyon. And of course, di ato kalimtan si De La Cruz Jerry Bintayo, doon na siya pag-apil sa iyang pag-ampo nga hinaot nga doon na simbahan din sa Dakulan, Istansya Iloilo. And of course, ang prayer request ni Jerry Ilesio, a former student ni siya sa ako ang alma mater sa NESDA, inaa sa Pantukan Kumbal, nagasuffer siya kapag lang pastor og heart failure, no? Og hinaot nga maoperahan na kini alang nga ma-okay na iyahang kahimtang. And of course, kang kapag laong Maria Hanuyan nga maglisod sa glakaw karon mga kapaglaom tungod kay na-aksidente kini, no? So atong i-appeal sa atong mga prayer today. And of course, doon na po tayo mga prayer request gikan sa atong nga FB live, no? Gikan kag Erlinda Villapuerte, nagpa-appeal sa pag-ampos tibuok nila ang Padimalay. Doon ay maayong kahimtang, doon ay maayong panglawas sa kanunay ug protection. And of course, gikan kang James Cruzat, makapaglaom si Larny Sunega nagpapit sa pag-ampo nga usa kanay ka frontliner sina sa UK ug karon na ICU siya tungod kay nagpositive siya sa mao nga COVID-19 kapag pastor. So atong iampo ni, no? Yes, ug ihapon tibuok nga pamilya nga tingali na PUI o na PUM na sila. So ato gi-appeal sa mga pag-ampo. And of course, ang prayer request ni Patricia Nagwinya, nagpapit sa pag-ampo alang sa iyang anak, no? Nga tingali nagpanaw na kini kay gaan man ang gihisgutan ni kapaglaong pastor or ni padulong sa ospital. Padulong sa ospital. Iampo na to. Na hospital siya, no? Aha. So ato pong i-appeal sa pag-ampo si Era nga iyahang mother nga si Tessie Calves, no? Nga na-admit karon sa St. Paul sa Tacloban City, mga kapaglaom. Let us pray for her complete healing ug sa iyahang nga sakit, and God will give him strength para pod kang Emily Calves, no? Sa iyahang nga anak nga nagbantay sa mao nga patient. Of course, ang prayer request ni kapaglaom Joy Silvano alang kang Sir Bill Hansel, no? With his family in Walport, Oregon. So kaganina pastor, dili pa dito possible lang nga positive to siya sa COVID-19, dili pa gid siya confirm nga positive apan possible, no? Nga ma-positive siya. Ug sa tanan po nato mga frontliners din ato kalimtan, mga kapaglaom, ang padayon natong mga pag-ampo alang kanila sa ilang nga safety, sa ilang nga duty ug hinaot do na poy kanang alibyo, no? Taliwala ni ining mga balatian or ngani nga kapait nga kahimtang sa kapaglaom pastor at kining tagaan gayon. Atong iduko atong mga ulo, mag-ampo ta sa second set nato nga mga prayer request. Let us pray. Gamanen nga Dios, nagapadayon kami sa pag-ampo kanimo sa pagdala Ginoo sa mga concern sa among mga kigsuna niining kabuntagon. Among ginaampo o Dios ang request sa usa namo ka cancer survivor sa iyang panlawas. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kaniya nga ang iyang tibuok panimalay nga anaa karon sa bag-o nila nga puloy-anan maproteksyonan sila, magapadayon sila sa pagsimba, sa pagtuon sa imong mga pulong ug ang dako niyang pangandoy nga tibuok panimalay madala sa tiilan ni Ginoong Hesus. Mabautismohan sila kauban sa iyang bana nga frontliner. Ginoo, ikaw na sayod sa ilang trabaho, ikaw Ginoo magapanalangin magalikay sa bisan unsa nga mga balatian o amo sab ginaampo ang ilang finances, iyang ginahangyo nga imo silang tabangan aron nga mapadayon masuportaran ang tibuok panimalay. Amo ginaampo Ginoo ang kaayuhan sa usa ka anak nga si Michelle Baa nga karon Ginoo taas ang iyang hilanat,
tanduga siya sa imong maayong nga kamot, kay ikaw ang Dios nga dakong mananambal. Wala imposible diya kanimo. Maayo nimo tanang mga balatian. Amo usab ginadala usab ang kaayuhan sa usa namo kaigsuon nga si Melody. Ikaw Ginoo, nasayod sa iyang kahimtang karon sa iyang panlawas. Bisan unsa nga balatian ang naa kaniya, unsa kabalaka Ginoo sa iyang kinabuhi, giyahi siya. Tudloi siya Ginoo sa insakto nga mga lakang. O amo usab ginaampo si Bing lumusad sa iyang kahimtang karon Ginoo. Kung unsa may iyang mga concern, among ginaampo ang tibuok niyang panimalay, ang ihang kaugalingon nga itugyan kanunay diya kanimo sa imong mga kamot, aron nga ang imong kabubuton mao matuman sa iyang kinabuhi. Amo usab ginaampo Ginoo ang trabaho sa usa namo ka igsuon nga si Junalyn. Ikaw Ginoo, nasayod nga siya nagatrabaho sa usa ka cooperative. Apan tungod ni ining sitwasyon karon sa kalibutan, nga wala na gitugutan ang mga kumpanya sa pag-abli, mga trabaho sa among mga higala mga kaigsunan, nga nahunong na. Unya ang ilang concern karon Ginoo mao ang ilang nga financial nga kahimtang sa panimalay. Suportari sila Ginoo sa ilang mga kinahanglanon. O ikaw Ginoo maghatag kaalam sa gobyerno nga magapadala og tabang usab alang sa among mga higala nga no work no pay, aron sila makapadayon sa ilang kinabuhi o makapadayon sa ilang pagpangalaga diya kanimo. Amo usab ginaampo Ginoo ang hangyo sa among igsuon nga si Jerry de la Cruz Bintayo, nga nagapangandoy sila nga makapatindog na og church building dito sa ilang lugar. Hinaot Ginoo nga imo panalanginan nga kini mapatindog aron nga dunay simbahan ang mga kaigsunan nga pagatiguman. Amo usab ginaampo si Jerry Eliseo na dunay heart failure. Ayuha siya o Dios. Kauban ni Maria Hanuyan nga kini siya karon dili makatindog tungod sa iyang naangkon nga nadisgrasya. Apan o Dios, tanduga ang iyang tibuok lawas nga makaangkon siya og kusog, mabalik Ginoo ang iyang kalig-on og siya makatindog, makapadayon sa paglakaw o makapadayon sa pag-alagad kanimo kauban ang tibuok panimalay. Among ginaampo Ginoo ang mga frontliners. Ikaw nasayod Ginoo sa ilang kahimtang karon. Among ginaampo si Erlinda sa tibuok niyang panimalay, Erlinda Villafuerte. Ikaw Ginoo nakabalo sa ilang concern, sa ilang kabalaka karon. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila. Kauban ni Sunyega nga nagatrabaho Ginoo as frontliner no ni ining karong virus sa kalibutan. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon, dunay possible nga kaangkon siya positive no sa iyang balatian, apan Ginoo wala imposible di kanimo. Ayuha siya. Kauban ni Patricia, ni Era sa Tacloban og ni Bill Ginoo, kauban iyang tibok panimalay. Ikaw nasayod sa ilang kahimtang og amo usab ginadala si Bobby Makabinggil. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon, ayuha sa iyang balatian Ginoo sa iyang pagbiyahe, tanduga ang iyang panlawas aron nga mabalik ang iyang lig-on nga panlawas, maayong panlawas og makapadayon sa pag-alagad kanimo. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag ni ining tanan, ginadala namo kini nga ngalan sa imong mga kamot. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapag laong Pastor. In conclusion, no, sa ato ang discussion kaganina, I believe nga dili lang si Paul og Silas ang amgo ni ini nga mga pagsulay sa kinabuhi. Mga kapaglaom, genuine optimism is seeing God through the massive cloud of bitterness and pain, and that no matter what today brings, there is a better world coming tomorrow. Yes. Jesus is available every moment of the day to help us and to give us hope in times of despair. The strength to stand and remain solid amidst difficulties does not come from within us. It comes from Jesus. Optimism is an attitude gained from completely trusting in the one who is able to keep us from falling. That's right. Nagpasalamat kami tungod kay wa naman kita igong oras. Daghang kay salamat mga kapaglaom sa inyong pakiguban kanamo today alang sa ato ang episode, ug daghang salamat sa nagpadala sa ilang mga prayer request and praise report. Yes, thank you very much sa atong mga viewers. Now unto him that is able to keep you from falling and to present your faultless before the presence of his glory with exceeding joy,
To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. This is your kapaglaong Pastor Quinto of Hope Channel Cebu, reminding you of God's promise in Isaiah 41:13, For I, the Lord, thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not, I will help thee. God is able to hold us in His righteous right hand. This has been your Kapaglaam Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.